Tatlo pang aspirant sa mga lokal na posisyon para sa Bilang Pilipino 2025 ang nakakuha ng Temporary Restraining Order or TRO mula sa Korte Suprema. Ang ibig pong sabihin, kailangan ding may dagdag ang kanyang pangalan sa balota. Tiniyak naman ng COMELEC na aabot ang mga pahabol na pangalan sa revised ballots bago ang rescheduled printing sa susunod na linggo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Sinimulan nang ipadala sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa, Laguna ang mga naimprentang balota na hindi na magagamit sa Bilang Pilipino 2025. Bahagi ito ng 6 na milyong election ballots na kailangang ulitin matapos mag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema at pinadagdag sa balota ang pangalan ng 5 na disqualify na kandidato. Pero bago dalhin sa Laguna para idispatcha, kailangan pa ring isalang sa Automated Counting Machine o ACM ang lahat ng mga balota para malaman kung mababasa ba ito ng makina o hindi. Kapag hindi nabasa ng ACM ang balota, hindi ito isasama sa babayaran ng COMELEC sa Miru. Talagang yung proseso po, iniisa-isa po yan. In fact, mas mabilis nga po tayo ngayon. Sa ngayon, mahigit 200,000 balota nang na-inventory at dadalhin sa COMELEC warehouse sa Santa Rosa. Ilan lamang ito sa mga nasayang na nauna nang naimprenta mga balota sa sobrang dami nakapwesto na nga ang iba dito sa mismong pasilyo. Nakatakdang tanggalin ang lahat ng mga ito at dalhin sa isang warehouse para hindi makasagabal oras magsimula ang reprinting ng mga balota. Ayon sa COMELEC, imbis na micro-shredding, paper melting o tutunawin ng mga balota para hindi na mapakinabangan pa. Sinubukan na rin kanina ang reconfiguration sa 4 na makina ng National Printing Office para ihanda ulit sa gagawing printing at umabot bago ang target date na April 14. Yun nga lang, posibleng sa kalagitnaan pa raw ng susunod na linggo masimulan ng pag-iimprenta ng mga bagong balota dahil sa mga pagbabagong kailangang gawin. Extensive po yung changes and amendments sa election management system. Hindi po to simpleng program lang na magdadagdag ng pangalan na inaakala ng iba. Ngayong gabi lang, 3 pang naghain ng Certificates of Candidacy para sa mga lokal na posisyon na nakakuha rin ng TRO mula sa Korte Suprema. Dahil dito, kailangan di isama ng COMELEC ang kanilang mga pangalan sa gagawing reprinting. Tiniyak naman ng COMELEC na maihahabol sa balota ang mga kandidatong kinatigan ng SC. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.